Ano ba ang ginagawa mo? Okay ka lang? Victor, ginamit mo ang trabaho bilang dahilan para makipagkita sa kabit mo dito. Masyado ba akong naging mabait sa'yo? Ako si Nora. Ako ang nag-iisang anak na babae ng CEO ng Vance Group. Kakamatay lang ng ama ko at ninakaw ng asawa ko ang lahat ng sabi ko. Nanay! Tatay, pakawalan mo siya. Mamamatay na si nanay. Pakiusap, nakikiusap ako sa'yo, tatay. Nanay? Kung hindi lang napakabata ng anak ko, ibababa ko siya kasama ko ngayon din. Ninakaw ang yaman ng pamilya mo, naagaw ang kumpanya mo. Kung alam lang ni Ginoong Vance na nagdurusa ang minamahal niyang anak na ganito, hindi siya mapapanatag. Sino yan? Sino yon? Sino ang nagsasalita? Nora, huwag kang matakot. Ako ang lalaki sa salamin. Arthur. Ako ang lalaki sa salamin. Arthur. Ikaw? Ang CEO ng Sterling Group, Arthur. Ako nga. Ako si Arthur. Pero hindi iyon ganap na totoo. Nagsimula ang lahat pagkatapos kong pirmahan ang kontrata sa kumpanya ng pamilya mo, ang Vance. Namatay ako ng mahiwaga, makalipas lang ang 3 buwan. Namatay ka? Ang asawa mo ang may gawa. Siya at ang asawa ko, si Tessa, ay dating magkasintahan. Ang dalawang walang hiya ay ginawa ang lahat para sa pera. Ang isa ay nag-asawa ng mayamang tagapagmana. Gusto lang nilang kunin ang ating mga yaman para mamuhay ng magara. Hindi pwede. Hindi ako makapaniwala. Nababaliw na ako. Hindi ka naniniwala sa akin? He. Tingnan mo. Narito sila sa Midnight Diner. Nagpapakain sa isa't isa. Parang magsing irog. Ang Midnight Diner. Dinala niya rin ako doon minsan. Akala ko dati espesyal na alaala namin iyon. Ang pala, kasinungalingan lang pala ang lahat. Gawin mo ito. Tumayo ka. Tumayo ka. Lumingon ka. Humakbang ka ng 2 beses. Tigil. Ang safe. Ang kombinasyon ay kaarawan ni Tessa. Doon ka. Ika, 25 ng Oktubre, 94. Bukas na talaga. Ngayon, abutin mo hanggang sa loob. Z. Hanggang sa likod. Tingnan mo kung ano ang nasa loob. Ito ay ang personal na selyo ng tatay ko. Bago pilitin ni Victor na isauli mo ang iyong mga sapi, nakakuha na siya ng ang testamento na iniwan ng iyong ama noong siya ay namatay. Palaging maingat ang tatay ko. Ang kanyang personal na selyo, kahit ako ay hindi makalapit dito. Kaya paano nakakuha ni Victor ito? Noong araw na naaksidente ang tatay mo, sinasadyang hinamon ka ni Victor ng away. Pagkatapos, pinalayas niya kayo ng anak mo sa bahay. Nang malaman ng iyong ama, siya ay nabalisa ng husto. Lumabas siya upang hanapin ka. Marahil, siya ay napraning ng husto na hindi niya napansin na may gumambala sa preno. Kaya, namatay ang tatay ko sa aksidenteng iyon. Dahil kay Victor.
Makiisa ka sa akin. Sa ganoong paraan, hindi mo lang ako maililigtas, pati na rin ang iyong sarili sa hinaharap. Paano? Hindi lang ako ang ililigtas mo. Ililigtas mo rin ang magiging sarili mo sa hinaharap. So, paano natin ito gagawin? Una, ilagay mo ang anak mo sa isang ligtas na lugar. Si Victor, alam niyang ang anak mo ang iyong punto ng kahinaan. Hindi na niya magagamit iyon laban sa iyo. Pagkatapos, pumunta ka sa Sterling Group, hanapin mo ang kasalukuyan kong sarili, at sabihin mo sa kanya ang katotohanan. Mahal, may narinig akong isang magandang babae ang naghahanap sa iyo. Nasaan siya? Ikaw lang ang nasa puso, mahal. Ikaw lang ang babae para sa akin. Sales rep lang yun. Lang inunan. Pinaalis ko na siya. Nasa ospital ako ng maaga. Naghihintay sa resulta ng check-up mo. Malubhang depresyon. Makukuha mo ang report ng ospital. Diagnosis? Malubhang depresyon. Simula ngayon, ako ang magbabantay sa pag-inom mo ng gamot. Hanggang sa tuluyan kang gumaling. Ang mga gamot na ito ay makakasira sa utak mo at makakaapekto sa pag-iisip mo. At sa loob ng 3 buwan, mamamatay ka sa isang aksidente sa sasakyan. Sigurado ka bang kailangan mo lahat ng gamot na ito? Siyempre, ito ay mga gamot na ipinreskriba ng isang eksperto para lang sa iyo. Huwag kang mag-alala. Iinumin ko mamaya, pangako. Inumin mo, ngayon na. Kapag wala na ako, itatapon mo lang iyan. Si. Ganun na nga. Alis na ako. Ingat ka. Teka. Naisip ko lang, ang tagal na nating hindi nagkakasama sa isang biyahe. Paano kung bukas maglibot tayo at magsaya? Hindi pwede bukas. May napaka-importanting kontrata ako. Ganito na lang. Kapag tapos na ako, pwede na tayong magkasama. Ayos lang ba? See ya. Paano mo nainom ang mga gamot na binigay niya? Sabi ko sa'yo. Masama sa'yo ang mga gamot na yon. Buti naman at okay ka. Oh, di ba? Yung depression na yan ay tulad ng sinabi ko sa'yo. Ngayon, maniniwala ka na sa akin, di ba? Ika-9 ng Agosto, 2008, ang araw ng pagkawala ng nanay ko. Ako lang ang nakakaalam noon. Malala ang depression mo. Ang mga gamot na ito ay makakagulo sa isip mo at magpapalabo sa paghuhusga mo. Lahat ng ito ay ipinasabi sa akin ng lalaki sa salamin para sabihin sa'yo. Ano ba ang nagmamadali? Hindi pa naman bukas. Sige, hintayin na lang natin hanggang bukas. Mahal, wag mo akong bibiguin. Nakipag-ugnayan na ako kay Arthur. Hindi pa rin natin siya lubos na mapagkakatiwalaan. Makakasiguro tayo kapag nahuli natin sila bukas. Sabihin mo sa kanya, hindi pa oras para tumigil sa pag-arte. Ano ang pinagsasabi mo? Dahil si Tessa ang may-ari ng kalahati ng mga sapi ng kumpanya. Una, kinuha natin ang mga sapi. Pagkatapos, pinalayas natin siya ng tuluyan. Tandaan, huwag kang magpapatumpik-tumpik sa kanya. Tubig. Nora. Tubig? Paano nangyari na hindi ko napansin na may nakialam sa mga preno? Tubig.
patay na ang iyong ama. Hindi ka na ngayon isang mayamang tagapagmana. Hayaan mo akong bigyan ka ng payo. Mas mabuting matutunan mo kung paano ako mapasaya. Victor, makinig ka. Lahat ng mayroon ka ay ibinigay sa iyo ng pamilya Vance? Huwag kang magpakapangahas na magastang isang CEO sa harap ko. Ang anak na babae ng pamilya Vance ay akin. Alisin mo ang mga kamay mo sa akin. Ano yon? Swerte ko talaga. Arthur. Okay ka lang? Okay lang ako. Sandali na lang. Ang labanan, bukas, ang pinakamahalaga. Kailangan mong makuha ang totoong ako para magtiwala sa'yo. Okay ka lang? Ayos ako. Sandali na lang, tibayan mo. Bukas na ang malaking araw. Kailangan mong kumbinsihin ang kasalukuyan kong sarili na magtiwala sa iyo. Malapit nang makita ng buong mundo ang CEO ng Sterling Group ay malubhang nalulumbay. Ang kanyang kumpanya ay inaagaw ng kanyang asawa na ako, Tessa Thorne. Perpekto. Sa wakas, malapit na tayong magtagumpay. Lahat ito ay dahil sa iyo. Ngayong nakuha na natin ang order na $1 billion, panahon na para bumalik ako ng pabor. Mahal. Mahal? Bakit wala ka sa bahay kung saan ka dapat naroon? Anong ginagawa mo rito? Mahal, sabi ni Ginoong Sterling. May huling minutong pagbabago sa kontrata. Hindi niya makontakt ang taong dapat pumirma, kaya sabay kaming pumunta rito para tingnan. Ginoong Sterling. Ginoong Sterling. Anong ginagawa mo rito ng personal? Anong problema? Nakakaistorbo ba ako? Hindi. Ano lang. Baka dapat lumabas tayo para mag-usap. Halos nandito na ang lahat. Dito na lang natin gawin. Ang bag na ito.
mukhang sa asawa ko. Itong bag? Ibinigay ko ito sa asawa ko. Talaga? Salamat, mahal. Ito ang pinakamahal na bag na ibinigay mo sa akin. Ginoong Sterling, sa kontrata na lang tayo mag-focus. Huwag magmadali. Ang pagpirma ng mga kontrata ay hawak lahat ng asawa ko. Wala pa siya rito, kaya hinihintay namin siya. Anong ginagawa mo? Mahal, bakit ka natatakot? Wala namang ibang babae sa ilalim niyan, di ba? Ano ba ang ginagawa mo? Okay ka lang? Victor, ginamit mo ang trabaho bilang dahilan para makipagkita sa kabit mo dito. Masyado ba akong naging mabait sa'yo? Anong lakas ng loob mong manakit sa akin? Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Ginoong Blake, ginamit mo ang trabaho bilang takip para makipagkita sa isang tao sa hotel. Galit si Binibining Vance. Normal lang yon. Tama ka, Ginoong Sterling. Binabalaan kita, huwag kang makialam dito. Sinabi ko na ito dati. Kung may iba kang babae, maghihiwalay tayo. Ako, si Nora, ay hindi magpapaikot-ikot. Huwag kang mag-isip ng labis. Ginoong Sterling, pasensya na kailangan mong makita yon. Mula nang magkaanak siya, naging paranoid na siya. Humihingi ako ng paumanhin. Lumabas ka ng kusa o kukunin ko ang kumot. Ginoong Sterling, pribadong usapin ng pamilya ito. Pwede bang magbigay kayo ng konting privacy? Hinala ko ang taong nasa ilalim niyan ay galing sa aming Sterling Group. Hindi siya galing sa Sterling Group. Ganon ba? Malalaman natin kapag tiningnan natin. Bibilang ako hanggang 3. Magpakita ka. O, wag mong sisihin ako kung wala akong awa. Mahal? Ako to. Buksan mo ang pinto. May sasabihin ako na napaka-importante sa iyo. Mahal? Anong gagawin natin? Hindi ako takot para sa sarili ko. Ayoko lang na madamay ka sa sitwasyong ito. Anong nangyayari? Nakalimutan mo ba? Ito ang aking pribadong suite. Tessa, Arthur. Arthur, Pinsan siya ng aking asawa at personal na assistant. Anong ginagawa mo rito? Ako ay narito para sa paglagda ng mga kontrata. nakakatawa yan. Hindi pa ako nakarinig ng naglalagda ng kontrata sa kama. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang pumilit sa kanya. Si, hayaan mong tanungin kita, Binibining Thorn. Tatawag ba tayo ng pulis? Pumilit? Ginagamit mo lang ang trabaho bilang dahilan para gumawa ng kalokohan. Malalaman ko kung ano pang ginagawa mo sa likod ko.
Nora, kailangan ba talagang mag-ingay sa harap ni Ginong Sterling? Ngayon ka pa nag-aalala sa mukha mo? Nang nandaraya ka? Naisip mo ba ang sarili mo? May asawa't anak ka. Ang nangyari ay nangyari na. Kung hindi mo matanggap, pumapayag ako sa diborsyo. Kakakuha mo lang ng lahat ng sapi sa kumpanya. At ngayon ay sabik ka ng makipaghiwalay sa akin? Sige, ibalik mo ang mga sapi ko. At tapos na tayo ng tuluyan. Walang pagkakataon. Akin na ang kumpanya ngayon. Wala na itong kinalaman sa'yo. Umuwi ka muna. Pagkatapos kong pirmahan ang kontratang ito, sasagutin kita. Ginoong Blake, ang kontratang binanggit mo, para ba ito sa kasalukuyang deal natin? Ito ba? Siyempre naman, ang pakikipagtulungan sa Sterling Group. Hindi na itutuloy ang deal. Bakit, Ginoong Sterling? Ang mga tadhana namin ay naisulat na. Kailangan na lang nating pirmahan. Ang nakaraang kasunduan ay kasama si Ginoong Vance Sr. Kung ang kumpanyang ito ay nasa pangalan pa rin ni Binibining Vance, maaari ko, bilang paggalang kay Ginang Vance, ipagpatuloy ang pakikipagtulungan. Pero narinig ko lang na inagaw mo sa kanya ang lahat ng kanyang sapi. Kaya hindi na kailangan. Ginoong Sterling, nagkakamali ka. Ang kumpanya ay pag-aari pa rin ng aking asawa. Ako lang ang humahawak sa pang-araw-araw na operasyon. Ang paglilipat ng mga sapi ay nagpapadali lang ng mga bagay. Iyan ang problema mo. Ginoong Sterling, mula nang kami ay magsimulang magtrabaho kasama ang Sterling Group, malaki ang aming ininvest. Sumang-ayon na si Ginang Thorne at ngayon ay umaatras ka? Kung lumabas ito, sino ang maglalakas loob na makipagtrabaho sa Sterling Group sa hinaharap? Hindi kailanman nagkukulang ang Sterling Group ng mga partner. Tessa, Arthur. Pirmado na ni Tessa ang kasunduang ito. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo. Si Victor mula sa Vance Group ay nag-alok ng sexual bribes sa ating signing representative, panghahalay na pagsuhol. Walang saysayang kasunduan. Hindi kami nag-alok ng anumang sexual bribes. Magkasintahan kami. Wala itong kinalaman sa kontrata. Ginoong Blake, talagang inisip mo akong tanga. Hindi, Ginoong Sterling. Hindi pagkakaunawaan lang ito. Tama na, tapos na ang usapang ito. At ikaw, umuwi ka at magsumite ng resignation. Arthur, patawarin mo ako ngayon lang dahil hindi ko talaga sinasadya ang mangyari ito. Pagkatapos ng ganoong bangkarote sa moralidad na pag-uugali, paano ka maglakas loob na humingi ng tawad? Pasensya na, Binibining Vance. Humingi lang ako ng direksyon sa iyo, pero hindi ko inaasahan na may mangyayaring ganito. Hayaan mo akong ihatid ka sa bahay para mabawi ko ito. Nagkamali sa kritikal na sandali. Anong nangyari at nagpanik? Dahil ipinangako ko sa iyo ang order na iyon, hindi ako uurong. Anong nagmamadali? Sapagkat ipinangako ko sa iyo ang order, hindi ako babawi sa sinabi ko. Tessa, dahil sa'yo kaya ako pinarusahan ni Arthur. Kailangan mo akong tulungan. Manahimik ka lang at huwag kang magsasalita tungkol sa nangyari ngayon. Sisiguraduhin kong mananatili ka sa Sterling Group. Salamat, Tessa. Umalis ka na. May pag-uusapan kami ni Ginoong Blake. Tessa, ano sa tingin mo ito?
Nakita ni Arthur si Chloe at hindi siya nagulat. Hindi nga niya tinanong kung saan ako pumunta. Ibig sabihin, naramdaman niya na may kung ano sa pagitan natin. Paano na ang plano natin? Sa IDSAY na lang ba ang lahat? Paano kung matalino siya para maghukay pa ng mas maraming baho? Kung gayon, talagang mapanganib tayo. Kung gayon, kailangan na nating kumilos. Sige na hanggang dulo. Walang atrasan ngayon. Kung papasok tayo ng ganito, siguradong magkakagulo. Ano nang dapat nating gawin? Ipaalam natin sa kanila. Bigyan natin sila ng konting dignidad. Mahal? Ngayon, Ginoong Sterling, dapat ay naniniwala ka na sa sinabi ko, di ba? Naniniwala ako sa'yo. Ngayon, Ginoong Sterling, naniniwala ka na sa akin ngayon, di ba? Oo. Kaya, may kasunduan na ba tayo? Siyempre. Siya ang gumawa nito. Gago. Gagantihan ko siya. Oo nga pala, sabi ng reflection ko sa salamin. Ano na ang susunod? Ngayong nakuha ko na ang tiwala mo, ano na ang susunod? Ano ang plano? Ilabas sila para magpakita sila ng tunay na intensyon nila. Ilabas sila para magpakita sila ng tunay na intensyon nila. Ang kapal ng mukha mong saktan ako. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang order ko na $1 ay nawala. Ganoon na lang. Simula pa lang ito. Victor, ang pakikipag-date sa isang business partner ay malaking tabuo sa industriyang ito. Kung kumalat ang balita, ilan kaya sa mga kumpanya ang sa tingin mo ay gustong makipagtrabaho pa sa iyo? Sa palagay mo, may kahit anong kumpanya pa ba makikipagtrabaho sa iyo? Kaya, sinadya mo ito. Gusto mo akong sirain. Ako, si Nora, binabalaan kita noon pa. Kung magtaksil ka sa akin, iiwan kita ng walang pag-aatubili. Hindi ko kailanman hahayaang mapahiya ang sarili ko ng ganoon. Dahil ganito na ang nangyari. Ano ba ang gusto mo? Diborsyo. Ayokong gumugol pa ng kahit isang segundo sa piling mo. Pwede kong ipagkaloob yan sa'yo. Pero walang paraan na makakaalis ka nang hindi nagbabayad ng kapalit. Anong kapalit? Una, umalis ka nang walang dala. Nababaliw ka na ba, Victor? Nang nagsama tayo, wala ka talagang kahit ano. Ang bahay, ang kotse, lahat, binili gamit ang pera ko. At ngayon, gusto mong umalis ako nang walang dala? Tawagin mo akong walang hiya, tawagin mo akong baliw. Ang punto, kung hindi ko makuha ang gusto ko, hindi ako pipirma ng kahit anong papeles ng diborsyo. Pangalawa, maglabas ka ng pahayag sa publiko. Sabihin mong kusang loob mong isinuko ang mga ari-arian para sa kalayaan mo. Ayokong may mga taong nagsasalita tungkol sa akin sa likod ko na nagsasabing ninakaw ko ang yaman ng pamilya. Sa ibabaw ng bangkay ko! Sige, kung hindi ka papayag, patagalin lang natin ito. Kapag nakapag-isip-isip ka na, tawagan mo ako. Babalik ako at pipirma kahit kailan. Kaya ito pala ang lalaking nagmamakaawa akong pakasalan. Kawawa naman. Sa totoo lang, yung lalaking gustong-gusto kong pakasalan, ganito pala siya kasuklam-suklam. Ang sakit. Siguro niyan. Sa nakaraang buhay ko, bago ako namatay, ganyan din ang sakit na naranasan ko. Hindi ko lang inakala na ganito siya kabrutal. Naiwan ako nang wala.
Para lang mapangasawa ko siya? Handang-handa pa akong putulin ang lahat ng ugnayan sa aking mga magulang. Ano ngayon? Kailangan mo pa ring makipag-divorce. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Hintayin na lang natin na makapag-divorce ako. Mahal? Ganito na ba ka-late? Kanino ka kausap? Nag-overtime ang kagawaran ng pagbebenta. Yung pag-cancel sa deal sa Vance Group ang dahilan kaya sila abala. Nitong mga nakaraang araw. Sobrang busy talaga sila. Oras na para sa gamot mo. Oras na para sa gamot mo. Oras na para sa gamot mo. Ang mga gamot na ito, hindi ito kapareho ng kahapon. Hindi ko rin masyadong alam tungkol dito. Sa totoo lang, ang doktor ang nagreseta nito. Ayos lang yan. Inumin mo na lang. Bukas, pwede mo bang ischedule ang aking appointment sa doktor? Bakit? Gusto kong magtanong tungkol sa kalagayan ko. At ipaalam din sa kanya na ang kasalukuyang dosis ay masyadong mataas. Mahal, narinig ko ang nangyari kay Chloe. Huwag mo siyang masyadong pag-initan. Bakit mo nasabi na nagtatanim ako ng galit sa kanya? Siya ay kumakatawan sa Sterling Corporation, nakikipagnegosasyon sa iba. Nakakaapekto yan sa imahe ng kumpanya. Nakakahiya talaga. Sige. Paano kung ganito? Bigyan natin siya ng 2 buwang bakasyon. Magpahinga muna siya sa labas. Ano sa tingin mo? Sige, dahil lang kapatid mo siya, palalampasin ko na ito ngayon. Pero, wala nang susunod. Oo nga pala, tungkol doon, ang deal sa Vance Group. Hindi na matutuloy. Ang nakaraang pakikipagtulungan natin sa kanila ay purong dahil sa paggalang kay Ginoong Vance Sr., balatwal ko. Pero ngayon, ang Vance Group ay napasakamay na ng isang tagalabas. Sige, susunod ako sa'yo. Pag-usapan natin mamaya. Walang mamaya para doon. Tungkol naman sa Vance Group, nakahanap na ako ng bagong kasosyo. Ano? Hindi ngayon, hindi kailanman. Vance Group? May nakahanda na akong bagong kasosyo. Ano? Ano? Nakahanap ka agad ng bagong kasosyo? Isipin mo ang ginagawa mo. Sa Oak Haven, para sa order na $1 bilyong, Vance Group lang ang pagpipilian. Huwag kang magpaloko. Kung wala si Nora, hindi na ito Vance Group. I-play mo na ang video. Sa sandaling ma-play iyon, kukunin na natin ang mga papeles. Maglalabas ako ng pahayag. Ako, si Nora Vance, para sa aking kalayaan. Kusang loob kong isusuko ang lahat ng aking ari-arian. Victor, tapusin na natin ito. Huwag mo akong lalong kamuhian. Umalis ka. Ano ito? Nakita mo ba ang mga kumpanyang pinili ko kahapon? Lahat ay nabangkarote ng isang gabi lang. Ang sinabi ko, naalala mo ba? Naalala namin. Say, Oak Haven. Bukod sa Vance Group, walang ibang grupo ang kwalipikado. Sino? Kung may mag-iisip ng iba, mag-isa ka na lang. Ang sabi ko, bukod sa Vance Group, bukod sa kanila, walang ibang negosyo ang kwalipikado. Sinabi ko rin, maliban kung si Nora mismo ang pumunta, kung hindi, ang Vance Group ay walang pag-asa talaga. Tapos na ang pulong. Maaari bang itanong, talaga bang nasira na ng ganito ang relasyon ninyo at wala ng pag-asa? Bilisan mo naman. May mahigpit akong schedule. May trabaho ako mamayang hapon. Desidido na rin ako. Lagyan mo na lang ng tatak.
Nakuha ko na ang divorce papers. Umalis siya ng walang dala. Malapit na tayong magtagumpay. Ano? Nakuha mo ang mga papeles nang hindi mo muna sinasabi sa akin? Kakagaling lang natin sa pulong. Nalambot na ang posisyon ni Arthur. Basta pumirma si Nora para magarantiya. Pag-iisipan pa rin niya ito. Ang deal ng Vance Group. Hindi iyon ang punto. Hindi naman talaga magkalapit sina Arthur at Nora dati. Niloloko lang ba niya ako? Tessa, ayon sa plano, dapat ba nating hintayin na may mangyari sa kanya bago tayo? Hindi pwede. Pinapabilis ni Arthur ang mga bagay. Kung ang Sterling Group ay pipirma sa ibang kumpanya, wala nang pag-asang makipagsabayan ng Vance Group. Tapos na ang Vance Group. Teka, Nora. Ang Vance Group ay itinatag ng sarili mong ama. Ayaw mong may mangyari dito, di ba? Victor, sabihin mo na ang punto. Huwag mo akong hawakan. Naglabas ng pahayag ang Sterling Group. Sabi nila, basta't ikaw ang pumasok, may pag-asa pa tayong magtulungan. Yan palang dahilan. Victor, mukhang masyado akong nagmadali ng hiwalayan kita. Gawin mo ito para sa akin isang beses pa. Isang huling beses na lang. Walang paraan. Victor, huwag mong isiping dahil nakuha mo na lahat ng ari-arian ng Vance Group at pinalayas mo ako ay makakapag-party-party ka na. Hayaan mong sabihin ko sa'yo ngayon. Malalaman mo rin agad. Na kung wala ako, wala ka. Nakuha mo? Maligayang bati. Akala ko malungkot ang maghiwalay. Pero pagkatanggap ko ng sertipiko na ito, parang napakabigat na pabigat ang sa wakas ay naialis sa dibdib ko. Iyon ay dahil ang nakaraang pag-aasawa mo ay hindi masaya. Bukod sa bahay na ito, wala na akong natira. Ang lahat ng ito, pansamantala lang. Magtiwala ka sa akin, tutulungan kita na mabawi ang lahat. Ang lahat ng ito, pansamantala lang ito. Magtiwala ka sa akin tungkol dito. Tutulungan kita na mabawi ang lahat. Ang sarili ko mula sa salamin ay gusto akong makipagtulungan sa iyo para itatag ang Promise Group. At gusto niyang ikaw ang managing director. Hindi ko alam kung kaya ko ito. Pero naniniwala siya sa akin. Kung hindi ka sasama, Sasama ako. Pagkatapos ng lahat, siya ang magiging ako sa hinaharap. Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko ang bawat lakas ng Sterling Group para gawing numero 1 sa Silver State ang Promise Group. kung gayon, ang ating planong paghihiganti ay magsisimula na ngayon. Binibining Vance, narito ba kayo bilang kinatawan ng Vance Group para humingi ng awa? Alam ko na, ang Vance Group, pagkatapos ng lahat, ay isang negosyong itinatag ni Ginoong Vance Sr. Hindi mo hahayaang bumagsak ito. Wala na akong kinalaman sa Vance Group. Mukhang abala kayo. Alis na ako. Mahal, oras na para sa gamot mo. Ilang araw na akong nagtatangka na makakuha ng appointment. Masyado bang abala para sa akin ng doktor na iyon? Siyempre naman, ang mga appointment na inayos ko para sa iyo ay sa mga nangungunang espesyalista. Sobrang abala sila. At ang gamot sa depresyon ay matagal bago magsimulang gumana. May candy ka ba? Ayokong inumin ito. Para kang bata, kukuha ako para sa iyo. Bigyan mo ako ng candy. Ngayon din. Kunin mo ang doktor para sa akin. Ngayon din. Yung kailangan ko. Huling mga panahon. Bid. Hindi ko alam kung dahil sa mga gamot na ito na aking iniinom, kaya ang sama-sama ng pakiramdam ko.
Kaya, ang kalagayan mo, gaano nakatagal na ganito? Ilang araw na ngayon. Sa ngayon, kailangan kong magpahinga. Sige, kukunin ko ang doktor. Sa lalong madaling panahon. Anong ginagawa mo dito? Hindi tayo dapat nagkikita ngayon. Ano ba talaga ang nangyari ngayon? Ang kumpanyang gusto makipagtulungan ni Arthur. Alin ba iyon? Anong nagmamadali? Nakita ko lang si Nora na umaalis sa opisina ni Arthur. Siguro nandito siya para makiusap din para sa Vance Group. Si Nora? Hindi pwede. Nakiusap ako sa kanya, nagmakaawa, at tumanggi pa rin siyang tulungan ako. Bakit siya pupunta rito ng mag-isa para lihim na makiusap para sa iba? Ano ang ginagawa niya rito? Kalimutan mo siya. Basta malaman natin kung aling kumpanya ang makikipagtulungan ni Arthur, masisira ko iyon. Hindi na kailangan. Epektibo ang mga gamot. Hindi magtatagal, magkakaroon ng episode si Arthur. At pagkatapos, nang hindi gumagalaw ng daliri, ang Sterling ay babalik mismo sa aking mga kamay. Magkakaroon na ng episode si Arthur. Kapag nangyari iyon, kahit hindi ako kumilos, ang Sterling ay babalik sa aking mga kamay. Ang Promise Group ay isang kumpanyang nakarehistro sa Cloud City at hindi ito masyadong malayo sa atin. Kaya para sa order na $1 billion na ito, napagpasyahan ko na makipagtulungan sa Promise Group. Ano? Promise Group? Hindi ko pa sila narinig. Pina-investigate ko na ito. Ang kumpanyang ito ay talagang matibay. At ang Promise Group ay isang integrated trade company. Maaari nilang tanggapin ang ating mga order at maaari nating tanggapin ang kanila. Magkakaroon tayo ng mutual benefit. Magaling! Ang pakikipagtulungan sa malaking grupo tulad nito ang nagbibigay sa atin ng pinakamalaking kapanatagan. Ang pagpapalalim ng ating ugnayan ay nagpapatibay sa ating partnership. Ito nga ay isang magandang paraan. Mahal, sa tingin ko ay dapat mong... Napirmahan na ang kontrata. Ang bagay na ito ay hindi na pag-uusapan. Sa pag-usad, kakailanganin ko ang buong kooperasyon ng lahat. Magtulungan tayong lahat para matapos ito ng maayos. See ya. Kung gayon, adjourned ang pulong. Ginoong Sterling. Mahal, anong nangyari? Mahal, Tumawag ng 911, ngayon din. Ang ulo ko. hello? 911? May emergency patient kami dito. Bilisan mo! Kumusta na si Ginoong Sterling? Ayos lang ba siya? Mag-ingat! Ginang Thorne, baka dapat sumama ka sa kanya sa ospital. Pwedeng ipagpaliban muna ang trabaho. Ang trabaho ay nangangailangan ng profesional na pag-uugali. May mga doktor na nag-aalaga sa kanya. Magiging ayos lang siya. Ipagpatuloy natin ang pulong. Kritikal ang kalagayan ni Ginoong Sterling. Kaya, simula ngayon, lahat ng bagay sa kumpanya ay mapapasailalim sa aking buong kapangyarihan. Malubha ang kalagayan ni Ginoong Sterling. Kaya, simula ngayon, lahat ng bagay sa Sterling Group ay nasa ilalim ng aking kumpletong kontrol. Ginang Thorne, parang hindi tama yan. Masama lang ang pakiramdam ni Ginoong Sterling. Hindi naman siya tuluyang mawawala. Asawa ko siya. Mas alam ko ang kanyang kalagayan kaysa kanino man. Ilang taon na siyang nakikipaglaban sa isang karamdamang pang-isip. Tama na. Kaya sa pagkakataong ito, hindi siya babalik sa madaling panahon. Ako ang mamamahala sa kumpanya. Kung may problema sa inyo dyan, pwede kayong magbitiw. Ngayon na. Pareho ang bilang ng sapi ni Ginang Thorne at Ginoong Sterling. Isa ring malaking shareholder si Ginang Thorne. Dahil wala si Ginoong Sterling, syempre dapat makinig tayo kay Ginang Thorne. Salamat sa inyong suporta. Kaya ang unang order ng negosyo ko ay putulin ang ugnayan sa Promise Group at magpatuloy sa paglalagay ng order sa Vance Group. Pero inanunsyo lang ni Ginoong Sterling na titigil na tayo sa pakikipagtulungan sa Vance Group. Hayaan ninyong linawin ko ito. Mula ngayon, lahat ng gawain sa kumpanya ay responsibilidad ko. Kung sinong mga kumpanya ang makakasama natin, sa hinaharap ako rin ang magpapasya. Chloe, Ginang Thorne, tungkol sa proyektong $1 billion, puntahan mo at tapusin kaagad kasama ni Ginoong Blake sa Vance Group. Opo, tungkol naman sa ibang departamento, makikipagtulungan kayong lahat sa aking trabaho.
Naiintindihan ba? Tapos na ang pulong. Ang tagal kong nagtiis at sa wakas ay nasa akin na ang Sterling Group. Mula ngayon, lahat ng bagay dito ay akin na lahat. Naghintay ako ng mahabang panahon sa lahat ng mga taong ito at sa wakas, nasa akin na ang Sterling Group. Simula ngayon, lahat ng narito ay akin na. Bitiwan mo ako! Pakawalan mo ako! Kailangan kong umuwi! Bitiwan mo ako! Tigilan mo na yan. Ayon sa paglalarawan ng pamilya mo, ikaw ay tipikal na kaso ng schizophrenia. Sumunod ka lang, at maaari ka pang makaalis dito. Kung hindi, dito ka mabubulok habang buhay. Kailangan kong tumawag ng tao. Kailangan kong umuwi. Ang ospital ng mga may sakit sa pag-iisip ay hindi tulad ng sanatoryo. Hindi ka basta-basta makakapasok at makakalabas. Hindi ka naaalis sa lugar na ito. Nurse, bigyan mo siya ng pampakalma. Lahat naman ay malakas ang loob pagdating dito, tulad mo. Isang turok lang nito, at tatahimik ka na. Ako na ang bahala. Mga Ginoo, maaari na kayong umalis. Ikaw muna. Ang ibig mong sabihin, para magkaroon ng psychotic break si Arthur at iwanan ang pamamahala ng Sterling Group? Eksakto. Habang nandito pa ako, mag-iisip-isip muna sila sa mga gagawin nila. Kung gusto nilang magpakitang gilas, bigyan lang natin sila ng entablado at hayaan silang magpasikat. Paano kung si Tessa ay talagang hindi siya pabalikin sa grupo? Siyempre, hindi niya ako papayagang bumalik. Kaya nga hindi ako umaasa sa Sterling Group, kundi sa ating Promise Group. Kaya pala. Kaya mo gustong itatag ang Promise Group. Kung gayon, turn ko naman ang umakyat sa entablado. Kaya gusto mong simulan ang Promise Group. Tapos, turn ko na para umakyat sa entablado. Ang sakit ni Arthur. Hindi na yan babalik, di ba? Relax ka. Kapag na-secure ko na ang mga assets, patay na siya talaga. Anong nangyayari? Tessa, may balita ako mula sa 4 na major clients. Gusto nilang umatras. Ano? Bakit? Mukhang nakahanap sila ng ibang supplier. Ipatawag mo rito ang mga senior staff ngayon din. Huwag kang magmadali. Tingnan mo, hindi ako makakagawa ng masyado para sa Sterling Group, pero masisiguro ko. Ang proyektong order na $1 ay hindi magdudulot ng problema sa iyo. Ang order na $1 ng Sterling Group ay nakasalalay lang sa ilang taong ito. Kung aatras sila, ang proyektong $1 mo ay tapos na. Talagang hindi. Inilagay ko na lahat ng kaya ko. Kung aatras sila ngayon, ang Sterling Group ay hindi makakabangon sa tama. Ang ganoong resulta, hindi ko papayagan. Ayoko rin naman yan. Sumunod ka sa akin. Ayoko rin yan. Sumama ka sa akin. Anong nangyayari? Pagkatapos imbestigahan, ang kumpanyang kumuha ng order natin ay ang Promise Group. Ano? Hindi ba't isa ito sa ating mga downstream na kumpanya? Ang ating mga downstream na kumpanya ay karamihan yung may malakas na kakayahang gumawa pero mahina ang pondo. Sa pagkakaalam ko, ang Promise Group ay may registered capital na $10 bilyong. Kaya hindi talaga ito kulang sa pera. Nung una silang nakipagtulungan sa Sterling Group, malamang ayaw lang nilang maging kompetensya at balak na makipagtulungan sa produksyon. Bakit pa nagkunwari? Sa huli, sila pa rin ang kumuha ng kliyente natin, di ba? Nangangamba ako na ang kinatatakutan nila ay si Ginoong Sterling. Ayoko na sa mga pagpupulong ko ay madalas mong banggitin ang dating CEO. May paraan pa ba para ayusin ito ngayon? Ginoong Blake, paki-excuse po kami. May internal meeting po kami at hindi maginhawa ang presensya ninyo. Chloe, samahan mo siya palabas. Ginoong Blake, Paki.
Itong Promise Group, ano ba talaga ang background nito? Hindi ako sigurado sa mga detalye. Alam ko lang ay kumpanya ito mula sa Cloud City at matagal nang nakikipagtulungan sa kliyente natin. Kaya, Ginoong Blake, nakikita ninyo? Si Tessa ay hindi matutupad ang order na $1 bilyong na ipinangako niya ngayon. Mula nang maglagda ng mga kontrata, malaki na ang nailabas kong pera sa pagbili ng mga materyales. Paano dapat itong pagkawala ay ipapasok sa accounting? Iuulat ko kay Tessa at saka kita bibigyan ng sagot, okay? Ingat po, Ginoong Blake. Iuulat ko kay Tessa at babalikan kita, okay? Ingat, Ginoong Blake. Sa ngayon, ang pinakamagandang solusyon ay makipagtulungan tayo sa Promise Group. Maaari tayong maging supplier ng mga paninda nila. Pero hindi nga natin kilala ang Promise Group. Paano tayo makikipagtulungan sa kanila? Baguhan lang ang Promise Group sa Oakhaven. At magha-host sila ng business mixer. Nagpapadala ng imbitasyon sa lahat ng kumpanya, sa kanilang target list. Mabuti. Ako mismo ang pupunta bukas. Mga binibini. Ikinagagalak kong makilala kayo. Oh, Tessa. Nabalitaan kong may sakit si Ginoong Sterling. Kumusta na siya? Hindi naman malubha, pero salamat sa pag-aalala, Ginang Ford. Nabalitaan kong si Ginoong Sterling ay dinala sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip. Paano biglang nagkaganon ang isang lalaking perpektong malusog? Tessa, marami kang tiniis. Hindi ako katulad ninyong dalawa. May trabaho ako. Bago nagkasakit ang asawa ko, laging pinakikitunguhan niya ako ng may lubos na paggalang. Kung hindi niya ako ilalagay sa posisyon na mamahala sa Sterling. Kaya mo ba talagang pamahalaan ng isang malaking kumpanya? Iba't ibang kakayahan ang siyang nagbubunga ng iba't ibang responsibilidad. Wala akong swerte ninyong dalawa na manatili sa bahay, asikasuhin ang mga asawa at anak at walang kailangang gawin. Para sa akin, kaya ko lang pamahalaan ang isang family business tulad ng Sterling. Kung kaya ko ba o hindi yan dapat problema ninyo. Sa huli, hindi tayo magkalibel. Anong galing dun? Eksakto. Mag-ingat tayo sa distansya sa isang event na ganito. Anong ginagawa mo? Anong ibig mong sabihin? Tessa, mula kahapon hanggang ngayon, wala kang sinagot na isang tawag. Ano? Ngayong nakuha mo na ang Sterling Group, itutulak mo na lang ako sa gilid? Anong pinagsasasabi mo? Ano man ang mangyari, magkasama tayo dito. Nasa meeting ako sa opisina buong araw noong araw na iyon. Iniisip ko kung paano makikipag-ugnayan sa Promise Group ngayong araw. Talaga? Siyempre totoo iyon. Na-invest mo na ang lahat ng pera mo. Siyempre sineseryoso ko ito. Basta't makakapag-usap tayo sa Promise Group, tiyak na bibigyan tayo nila ng prioridad. Sige. Kaya ngayong araw, magtulungan tayo at subukang makuha ang kliyenteng ito. Lahat ng usapan tungkol sa pag-akyat ng ranggo ng magkasama ay pakitang tao lang. Sa huli, ang sarili lang nila ang iniintindi nila. Para sa mga taong katulad nila, ang pang-akit ng pera. Ang lahat-lahat na. Handa ka na ba? Papasok na ako. Hoy, sandali! Ayos ka lang ba? Aba, narito rin pala si Ginoong Blake. Kung pag-uusapan ng pinakaswerteng lalaki ngayong taon, si Ginoong Blake talaga yon. Minana lang niya ang ari-arian ng kanyang dating biyenang lalaki. Naging bagong elite siya ng Oakhaven ng isang iglap. Ang mga tulad namin, ay hindi man lang makalapit. Oh, kaya ito pala ang manugang na lalaki na nagnakaw ng yaman ng pamilya Vance. Pinagtatrabahuhan ko ang aking ikinabubuhay. Isang shell company na ang Vance Group. Kahit wala ako,
Mababao na sana ito sa pagkakautang. Magpapasalamat ako kung kayong lahat ay mag-iingat sa inyong mga salita. Ang Promise Group ang host. Pero wala silang makita. Ano ang ibig sabihin nito? Malapit na silang dumating. Nora, akala ko pinalayas mo na siya. At ngayon, nagpapanggap siyang biktima? Anong ginagawa niya rito? Nora, anong ginagawa mo rito? Hiwalay na tayo. Kahit mag-eskandalo ka pa, walang maaawa sa'yo. Hiwalay na tayo. Ang ginagawa ko ngayon, wala ka nang pakialam. Wala akong pakialam kung anong laro mo. Pero kung makialam ka sa negosyo ng Vance Group, tapos ka na. Huwag kang mag-alala. Puputulin ko na ang lahat ng ugnayan sa Vance Group. Mga ginang at ginoo, ako si Nora Vance. Narito ako ngayon para mag-anunsyo. Hiwalay na ako. Umalis akong walang dala. Mula ngayon, ang Vance Group wala nang kinalaman sa akin. Wala na ang ama niya. At kinuha ng walang hiyang yon ang lahat. Kawawang Nora. Paano naging ganun kalupit ang walang hiyang yun? Paumanhin? Pasensya na at nasaksihan nyo yon. Naghiwalay kami dahil nagkalayo na. At pag-alis ng walang dala ay kanyang desisyon. Kaya pakiusap, huwag nyo nang isipin ng malalim. Para mapalayas ng walang dala, dapat may ginawa siyang hindi mapapatawad. Makatwiran yun. Kung wala siyang kasalanan, bakit niya isusuko ang napakalaking yaman? At mapapalayas? Kung totoo nga yun, hindi siya karapat-dapat sa awa. Oo, mukhang tama yun. Sa simula, ang paghihiwalay ko sarili kong usapin. Hindi ko dapat inaaksaya ang oras nyo. Pero dahil may mga hindi pagkakaunawaan, bilang taong sangkot, kailangan kong ituwid ang usapan. I-play ang video. Tingnan nyo, dahil malinaw na may hindi pagkakaunawaan, ako, bilang direktang apektado, ang dapat maglinaw ng sitwasyon. I-play ang video. Ano to? Nakakagalit to. Nakakadiri to. Ano-ano ba yan? Paano nila ipapakita ang ganitong bagay? Nora, anong ginagawa mo? Itigil mo yan ngayon din. Gusto ko lang ipaalam kay Ginang Thorne na sa isang diborsyo, yung umaalis ng walang dala ay hindi palaging may kasalanan. May mga tao na handang isuko ang bawat kusing para lang makawala sa isang walang hiya. Mga kasama, peke lahat yan. Victor, nakatayo ka lang dyan at hahayaan mong siraan niya tayo. Nora, okay lang na sirain mo ang reputasyon ko. Pero bakit mo idadamay si Ginang Thorne? Kung magpapatuloy ka nito, sino pa ang makikipagtrabaho sa'yo? Patayin mo yung video. Di sabihin mo sa lahat ang totoo. Kung sino talaga ang tunay na may kasalanan sa diborsyo. Kung hindi, papaulit-ulitin ko lang to. Patayin mo yan ngayon din. O, tatawag ako ng pulis? Silang dalawa yun. Patayin mo yan ngayon din. O tatawag ako ng pulis. Anong ginagawa mo? Nora, huwag mo akong pilitin na patayin ka. Victor, paano nangahas ang isang walang kwentang palamunin na tulad mo na mag-isip pa ng pagpatay? Hindi ako naniniwala dito. Hindi ka naniniwala sa akin? Pag-isipan mo. Ang tatay mo ay isang napakalakas ang loob na lalaki. Kung hindi ko kayo pinalayas ni Hannah sa bahay at ginulo ang isip niya, paano niya hindi mapapansin na tinanggal ang preno at namatay sa aksidente? Ikaw nga pala. Dapat alam ko na. Ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Maging matalino ka. Maging masunurin ka. Huwag kang magmalaki. Victor, ilang tao na ang nasaktan mo ng ganito? Anong gusto mong gawin? Pinubungkal mo ang nakaraan?
Nora, huwag kang magpakataas ng tingin sa sarili mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kapag gusto kong harapin ang isang tao, hindi ko sila iniiwanan ng anumang paraan para makatakas. Kaya? Ang sakit ba ni Arthur? Ay gawa rin ninyo ni Tessa? Hindi, si Arthur ay gwapo. May estado at pera siya. Paano magkakagusto ang asawa niya? Sa isang loser na tulad ni Victor, Oo, may video pa nga kami. Hindi ito peke. Victor, naloko tayo! Tumigil ka sa pagsasalita. Gago! Ipaalam sa lahat ng media. Ang mga balita bukas ay paiingayin ito. Opo. Gago! Tingnan mo ang mga sinabi mo. Lahat ng tao ay may kahinaan. Kapag nakita ko iyon, kayang-kaya ko silang talunin. Kasama na si Arthur. Nora, bruha ka! Niloko mo ako para magsalita! Kapag nahuli ko na siya, makakahanap ako ng paraan para ibagsak siya. Nora, bruha ka! Niloko mo ako! Ang galing ng palabas kanina sa harap ng lahat. Yun lang ang masasabi ko tungkol sa diborsyo ko. Ngayon, opisyal na magsisimula na ang ating kolaborasyon. Nora, paano naman yung paggamit mo sa akin? Paano natin to aayusin? Salamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin ngayong araw dito sa event ng Promise Group. Bilang Managing Director, maligayang pagdating. Nora, nawawala na ba sa isip mo? O napasobra ka na ba sa pag-aalaga ng bata kaya ka nagkakaganito? Ang Promise Group ay isang tumataas na bituin sa industriya, ang pinag-uusapan at pinagsisikapan lahat. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Narito ang Promise Group ngayon dahil nakakuha kami ng 3 bilyong dolyar na deal. Di namin kayang gawin mag-isa ang lahat, kaya naghahanap kami ng mga partner para kumuha ng 1 bilyon dito. 1 bilyon. Napakalaking pera yan. Nakita mo na ba ang ganoong kalaking halaga? Hindi kailanman sa buhay ko. Galing nga talaga siya sa Promise Group. Di mo kaya? Ang pinakamasama ay hindi pa dumarating. Kaya mukhang sila ang kumuha ng bilyong dolyar na deposito. Imposible. Mag-asawa kami ng ilang taon, at hindi ko narinig kahit minsan na may kakilala siya sa Promise Group. At ilang taon pa lang mula nang kami ay magdiborsyo, walang paraan na makakapag-ugnay siya sa kanila ng ganoon kadali. Di mo naiintindihan. Ang mga koneksyon ng mga mayayamang yan ay komplikado. Kung siya nga ang managing director ng Promise Group, kailangan natin ng bagong diskarte. Anong ibang plano? Humph. Siya ay isang managing director lang. Narinig ko ang tunay na CEO ay isang lalaki. Kung dadaan tayo sa tamang paraan, may pag-asa tayo. Pero wala tayong kakilala sa Promise Group. Paano tayo makakapasok? Di ko kaya. Pero si Arthur ay sa negosyong to ng mahigit 1 dekada. Tiyak may kakilala siya. Hindi mo alam? Noong panahong iyon, nang ilabas ko yung video at ipinakita, namutla talaga ang mga mukha nila. Nahiya at nagalit ng husto si Tessa. Galit na galit siya. Wala na siyang nagawa, kundi pag-initan ako sa pamamagitan ni Victor. Victor, wala naman siyang ginawa sa'yo, di ba? Huwag kang mag-alala. Alam kong nandyan ka para sa akin. At saka, kung sakaling mga hasyang saktan ako, hindi siya makakalusot. Tama. Sisiguraduhin kong protektahan ka. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin ngayon? Well, ngayong kumpirmado na ang posisyon mo bilang ehekutibong direktor sa Promise Group, gagawin nila ang lahat para pag-initan ka. Sa tingin nila ang kasalukuyang Promise Group ay masyadong makapangyarihan, hindi nila haharapin ng diretsyo. Malamang, lalapit sila sa mga boss mo para matanggal ka, tapos makikipag-alyansa sa kanila. Di ba't malalaman nila na ang nasa likod nito ay si Arthur? Sa isip ko, bukas ng umaga, lalabas na ang balita.
tungkol sa lahat ng iskandalo na may kinalaman sa Sterling Group Advance Group. Babagsak ang mga stock nila at makoconcentrate ang atensyon ng lahat. Sa panahong iyon, kahit na alam nilang ako ang may gawa, huli na ang lahat para gumalaw sila. Kaya pala sinabi mo sa akin na bumili ng napakaraming stock ng Promise Group. Tama. Para sa stock ng Promise Group, kailangan mong malaman ang presyo. Bumili ka sa pinakamababang presyo. Sandali. Pagkatapos nito, babalik ka ba? Ako, kailangan ko nang umalis. Bakit ayaw mong sumagot? Dahil ba? Rito ka lang pumunta. Para maghiganti? Sabihin mo sa akin, kung mabawi natin ang yaman natin at magbago ang kapalaran ng lalaki sa salamin. Babalik ba siya? Ano ang sinabi mo? Wala. Siya. Simulan na natin. Umpisahan natin sa pagbili muli ng mga sapi ng Vance Group. Hoy, teka. Naisip ko, may paraan ba para mas lalong mapahamak si Victor? Ginoong Sterling, pumunta si Tessa sa ospital para dalawin ka. May paraan ba para lalo pang pagdusahin si Victor? Ginoong Sterling, nagpunta sa ospital si Tessa para dalawin ka. Honey, alam mo ba na yung kumpanya na ibibigay mo sana yung order na $1 ang Promise Corporation? Ninakaw nila lahat ng order natin? Marahil dahil ikaw ang unang sumira sa kontrata. Paano naging kasalanan ko yon? Ako at ang CEO ng Promise Group ay may kasunduan. Itong order na $1 kung sila ang hahawak, mananatili sila sa lugar. Kung hindi, lalampasan nila ang Sterling at direktang lalapit sa mga kliyente. Paano ko malalaman tungkol sa maliit mong kasunduan? Honey, pwedeng magpakilala ka? Baka may pag-asa pa. Hindi. Kailangan kong mag-check out at hanapin sila mismo. Hindi ka aalis. Kung gusto mong ma-discharge, kailangan mag-issue ng recovery certificate ang ospital. Kung hindi, kailangan mong manatili dito. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa kumpanya. Mag-focus ka na lang sa paggaling mo. Sabihin mo kung nasaan sila. Ako na ang hahanap sa kanila. Nasa Blue Ribbon Equestrian Club sila. Ang Blue Ribbon Equestrian Club. Okay, ako na ang hahanap sa kanila. Basta mag-snap ka lang ng mga daliri mo. Tessa, at tatakbo ako sa iyo. Ganoon na nga palagi. At hindi ko man lang naisip na may problema pala. Pumunta ka kung gusto mo. Sana hindi ka masyadong magulat pagdating mo doon. Parang gusto mo lang susunod agad ako. Tessa, hindi ko nga napansin. May mali pala. Tessa, nandito po si Ginoong Blake para makipagkita sa'yo. Ayaw ko nga. Sabihin mo lang na abala ako. Oh, isa pa. Mula ngayon, tuwing darating siya, maghanap ka ng paraan para paalisin mo siya. Ayaw niya akong makita? Tessa, nilalaro mo na ba sa akin yung laro ng pagsunog ng tulay? Ngayon? Oh, ano ba yan? Ano ba yung ugali mo? Hindi pa nga tapos ang makeup ko dahil ayokong makita mo ako ng ganito. Alam mo kung bakit ako nandito? Mas alam mo pa, kaysa kanino man. Kaninang umaga, laganap na ang balita. Lahat yung tungkol kagabi, sa maliit na eskandalo natin. Walang dahilan para isisi sa akin ang lahat ng sisi. Oh, pakiusap. Bakit ba nag-aalala ka pa? Kailangan din kumain ng media, alam mo? Siyempre, hindi ka nababahala. Hindi naman sila para sa'yo. Victor, alam mo kung ano ang palagi kong nagustuhan sa'yo? Yung pagiging mapagbigay mo, yung pangarap mo.
Ngayon, nagpapakaabala ka na sa isang napakaliit na bagay. Nakakawa. Tessa, dahil sa balita kaninang umaga, ang stock ng Sterling Group at ang stock ng Vance Group ay biglang bumagsak. Sa ganitong bilis, sa loob ng wala pang 3 araw, ang mga sapi ng Vance Group ay babalik sa kanilang kalagayan bago mag-IPO. Hahanapin ko ang CEO ng Promise Group ngayon din. Tessa, even making it. Para sa order na $1 bilyon na ito, nailagay ko na lahat ng meron ako. Ikaw at ako ay magkasama sa sitwasyong ito. Kung mabangkarote ang Vance Group, ang Sterling Group mo ay hindi rin makakatakas. Victor, sa panahong ganito, nang babanta ka sa akin? Hindi ito pananakot. Ito ay para makita mo ng malinaw ang sitwasyon. Ang ebidensya ng pananakit mo kay Arthur ay nasa akin lahat. Kung sa tingin mo makakatakas kang mag-isa, mag-isip ka ulit. Nasa kamay ko na ang lahat ng ebidensya ng ginawa mo kay Arthur. Narito mismo sa aking mga kamay. Kung sa tingin mo ay makakatakbo ka, magpangarap ka. Bumagsak na ang presyo ng sapi. Kahit nakayanin pa ng dalawa nila, hindi nakakayanin ng mga shareholder. Kapag nagsimula na silang magbenta ng kanilang mga sapi, iyon ang magiging pinakamagandang pagkakataon natin para kunin ang kontrol. Hindi nila hahayaan lang ito. Siyempre hindi. Baka kanila takutin, mamalimos, pilitin, o kahit humingi ng paumanhin. Hindi mo ba laging gustong malaman kung paano namatay ang iyong ama? Magagamit mo ang pagkakataong ito para malaman ang katotohanan. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong si Victor ay hindi na makakabangon pa. Kapag nawalan na ng Vance Group si Victor, siya ay ilalagay na lahat ng kanyang pag-asa kay Tessa. Marahil, bago pa tayo kumilos, ang dalawa nila ay maglalabanan na. Ginoong Sterling. Nakita si Tessa 3 minuto ang nakalipas, papunta sa Blue Ribbon Equestrian Club. Magaling. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang haharap sa kanya. Pribadong ari-arian. Bawal pumasok. Magandang araw. Ikaw ba ang CEO ng Promise Group? Sino ka? Ako ang CEO ng Sterling Group. Ako si Tessa Thorne. Ito ay isang napaka-importanting bagay, kaya kailangan kong pumunta ng walang paalam. Ikaw ang CEO ng Sterling Group? Sino si Arthur? Ganito ho, ang taong nakausap ninyo kanina ay talagang ang aking asawa, si Arthur. Pero siya ay dumaranas ng maraming sakit sa pag-iisip. Kaya lahat ng bagay sa kumpanya ay responsibilidad ko na ngayon. Paano mo mapapatunayan na hindi na makakabalik si Arthur sa kumpanya? Ganito ho, sabi ng doktor, malubha ang kanyang kalagayan. Malamang na hindi siya gagaling. Talaga? Di kumuha ka ng ibang doktor. Nakilala ko si Arthur. Imposibleng magkaroon siya ng sakit sa pag-iisip. Bukod pa riyan, ang Promise Group at Sterling Group ay walang koneksyon sa isa't isa. Kahit na meron man, iyon ay personal na ugnayan sa pagitan ni Arthur at sa akin. Talagang hindi ako makikipag-usap sa iyo. Talagang wala. Ginoo, hindi ba kayo magbabago ng isip? Narito ako ngayon para talagang makipagkita sa inyo. Gusto mong makipagkita sa akin? Siyempre. Iyan nga ang dahilan kung bakit ako narito. Sir, ang telepono ninyo. Luna, bakit ikaw? Ginang Thorne. Ito ang pribadong espasyo ng aming boss. Mangyaring umalis ka. Tessa, ang ngayon ay isang pagsubok lamang ng mga darating. Hindi pa oras para tayo ay tunay na magkita.
Mangyaring magkaroon ng kahit kaunting respeto sa sarili. Ginang Thorn, ang aming boss ay hindi gusto. Luna, sabihin mo sa akin, bakit kaya ng Promise Group na kunin ang mga order ng Sterling Group? Ito ba ay ginawa ng mga taong tinanggal? Eh ano kung ginawa namin? Kung gugustuhin namin, mas masahol pa ang magagawa namin. Ano pa ang gusto mong gawin? Ang aming boss ay hindi gusto ng pakikipagtulungan sa mga kumpanyang tulad ng Sterling na pag-aari ng mag-asawa. Ito ay masyadong hindi matatag. Ang mga sitwasyon tulad ng dati, kung saan ang mga order na nakuha ni Ginoong Sterling ay biglang binuwag mo, ay aming lubos na pipigilan na mangyari muli. Madali lang iyan. Hayaan mo akong kausapin ng boss mo. Kaya kong tawagan iyan. Umalis na siya. Pero narito lang siya kanina. Madali lang yan. Gusto kong makipag-usap sa boss mo. Ako ang may huling desisyon dito. Umalis na ang boss. Nandito lang siya kanina. Alam mo, yung crispy duck ang paborito mong paborito? Kinuha ko ang recipe mula sa nanay ko. Ginawa ko ito para lang sa'yo. Sa totoo lang, hindi talaga ako mahilig sa duck. Pero pag ang nanay ko ang gumawa, hindi ako nagsasawa. Pero simula nang mawala siya, hindi ko na siya nakita. Paano nawala ang nanay mo? Noon pa yon, kakasimula ko lang makipag-date kay Tessa. Dinala ko siya sa bahay para ipakilala sa magulang ko. Hindi pumayag ang nanay ko. Nag-away kami ng malaki dahil doon at umalis na lang ako kasama si Tessa. Mula noon, hinanap ko siya ng husto. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko siya mahanap. Sa lahat ng mga taon, ang nanay mo, wala bang naiwang anumang bakas? Sabi nila, baka ayaw lang niyang magpatawad sa akin. O baka may mas malala pang nangyari. Na-aksidente. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, tutulungan kita ang totoong ikaw na hanapin ang nanay mo. Victor, anong ginawa mo sa nanay ko at kay Hana? Iniwan mo akong walang-wala habang ikaw ay nabubuhay ng maginhawa. Nora, ang Vance Group at Sterling Group ay nasa krisis ngayon. Ikaw ba yon? Ang Vance Group at ang Sterling Group ay nahaharap sa krisis na ito. Ikaw ba ito? Nora, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ano ba ang importansya kung hiwalay na tayo? Ano ba ang gusto ko? Hindi mo ako matatakasan. Itigil mo na ang mga dayaan mula ngayon o ipapaunawa ko sa iyo na ang ilang mga bagay ay hindi lang banta. Hindi ako iyon. Katarantaduhan. Lahat ng empleyadong tinanggal ng Sterling Group kamakailan ay kinuha ng Promise Group. Gawa mo ba iyon? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Sinusubukan mong palitan kami ng Promise Group? Naniniwala ka bang kayo kung mawala ka? Ang Sterling Group ay napakalakas dahil mayroon silang isang pangunahing departamento ng teknolohiya at si Tessa ay tinanggal silang lahat. Lahat ng kumpanya ay mag-aagawan para kunin sila. Pero ang Promise Group ang naunang nakakuha. Hindi. Tanggalin mo silang lahat kaagad. Victor, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ang mga usapin ng kumpanya namin. Wala kang pakialam dyan. Ako ang nawawala sa sarili? Subukan mong tikman kung ano ang pakiramdam ng kabaliwan.
Dahil mahilig ka palang gumawa ng video, gagawa rin kami at ipapadala sa boss mo para makita kung pinagkakatiwalaan ka pa rin niya. Victor. Tigilan mo. Tigilan mo yan. Ano ba tong salamin na to? Arthur. Arthur, ayos ka lang? Hindi ko kayang panoorin kang ganyan. Ayokong makita kang nasasaktan. Nora, Lumayo ka! O kung hindi, hindi ako mag-aatubiling ipahamak tayong dalawa. wag mong hawakan yan. Arthur. Arthur, nasaan ka? Hindi kita makita. Arthur. Nakikita kita. Nora, kailangan mong umalis dito. Huwag kang masaktan. Ang salamin ay kusang mag-aayos. Hindi ako aalis. Tapos na. Ay, salamat sa Diyos. Arthur, ayos ka lang. Patingin nga sa'yo. Ayos lang ako. Tapos na ang oras. Kailangan mo nang umalis. B. Hanapin mo ang kasalukuyan kong sarili. Sabihin mo sa kanya ang nangyari sa'yo ngayong araw. Hayaan mo siyang protektahan ka. Arthur. Arthur. Makita kang ganyan? Paano ako makakayang umalis? Naku, Ginang Vance! Sakto ang dating mo. Tingnan mo ito. Ang mga stock ng Vance Group at Sterling Group ay binabagsak ng todo. Kumuha ako. Ang natitira. Nora, anong nangyari? Nawala na siya. Naririnig ko ang boses niya. Pero hindi ko siya mahanap. Anong dapat kong gawin? Ito ba ay ang ako na nasa salamin? Kahapon, ginamit niya ang salaming iyon para saktan si Victor. Tapos nabasag ang salamin at bigla na lang siyang nawala. Pagkatapos noon, kusang nag-ayos ang salamin. Pero siya lang. Nora, hindi na siya bumalik. Kumalma ka. Ang lalaking kayang tumira sa loob ng salamin. Sa bandang huli, talagang mawawala rin siya. Siguro natapos na niya ang kanyang layunin at umalis na lang. Hindi. Ayokong umalis siya. Mas gugustuhin kong mawala ang kumpanya. Kakalimutan ko ang paghihiganti. Gusto ko lang. Nora, Pasensya na. nawalan ako ng kontrol. Nora, si Victor ba? Pinagtripan ka na naman ba niya? Kahit pagkatapos ng diborsyo, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para ako'y hiyain. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Siya at ang kabilang siya, medyo magkamukha sila, pero lubos na magkaiba. Ah, Ginoong Sterling, hinanap ka ni Tessa sa ospital. Para hanapin ka niya ngayon, tiyak na may plano na siya para kumilos laban sa iyo. Kailangan mong maging maingat. huwag kang mag-alala. Nasa kontrol ko na ang lahat. Pupunta na siya rito para makipagkita sa iyo. May plano siguro siya sa isip at magsasagawa na ng aksyon laban sa iyo. Kaya kailangan mong mag-ingat. Huwag kang mag-alala. May mga plano ako. Ano? Pwede nang umuwi ang asawa ko? Oo, karaniwan ang natutugunan ni Arthur. Ang mga kailangan para makauwi. At pwede nang umuwi. Ayos yan, mahal. Hintayin mo akong umuwi. Hindi ka na mahihirapan ng ganyan. Pagdahan-dahanin natin ng 2 araw? Hintayin muna siyang lubos na gumaling bago palabasin? Ano ang ibig mong sabihin? Malinaw na sinabi ko sa simula pa lang, kapag napasok na si Arthur sa ospital na ito, hindi na siya pwedeng umalis. Pasensya na, binibining Thorn. Tungkol sa kalagayan ni Ginoong Sterling. Kahit ang direktor ay nag-iimbestiga na. Kung hindi ko siya pauuwiin. Baka, ako naman ang susunod na imbestigahan. Ang direktor, bakit siya nakikialam? Narinig ko na ang matalik na kaibigan ni Ginoong Sterling ay estudyante ng direktor. Kaya hindi ko na kayang takpan ka.
Bukod pa riyan, parang napapansin na ni Ginoong Sterling ang ilang bagay nitong mga nakaraang araw. Paulit-ulit siyang nagtatanong tungkol sa kanyang kalagayan. Binibining Thorn, kailangan mong mag-ingat. Pasensya na. Hindi na kita matutulungan pa. Hindi dapat niya malaman kailanman ang nangyari sa kumpanya. Kung hindi, ikaw at ako, wala na tayong dalawa. Ang Sterling Group ay nasa ilalim na ng iyong kontrol. Kahit na siya ay bumalik, wala na itong magbabago. Maraming problema ang kumpanya ngayon. Sa sandaling bumalik si Arthur, tiyak na susuportahan siya ng mga matataas na ehekutibo, kaya ang pinakamagandang gawin ngayon ay sundin ang orihinal na plano. Kaya, ang pinakamagandang hakbang ngayon ay ang manatili sa plano na inihanda na natin. Ang mga sapi ng Vance Group ay halos nasa atin na ulit. Nabili na natin ulit ang mga iyon. Salamat sa Diyos. Buong buhay nagtrabaho ang tatay ko para itayo ang kumpanyang iyon. Sa wakas, nabawi na nating ito mula sa mga kamay ng walang hiyang iyon. Huwag kang mag-alala. Tungkol sa pera para sa mga sapi, babayaran kita sa lalong madaling panahon. Tungkol sa pera, walang pagmamadali. Tungkol kay Victor, pababayaran ko sa kanya bawat sentimo sa mismong paraang kinuha niya ito. Tiyak na hindi hahayaan ni Tessa na basta-basta kang makaalis dito. Mayroon ka na bang naisip na plano? Sigurado ako na sa ngayon, nagbabalak na sila kung paano ako wakasan. Ginoong Sterling, ang iyong asawa ay kasalukuyang nag-aasikaso ng iyong mga discharge papers. Narating na sila. Ano? Binili ng Promise Group ang lahat ng sapi ng Vance? Mukhang si Nora ay hindi nasiyahan sa diborsiyo. Sasagasaan niya ako. Alam niya siguro na hindi ka lubos na nagtitiwala sa kanya. Kaya ginamit niya ang opinyon ng publiko para ibaba ang presyo ng sapi at sinamantala ang pagkakataon para mabawi ang mga sapi. Ano ang gagawin natin ngayon? Ang Vance Group ay isang talunan na. Kaya kailangan mong makipagtulungan sa akin para mapatumba si Arthur. Dapat ko pa bang tulungan siya? Itong si Tessa, mukhang lubusan na siyang nakataka sa aking kontrol. Sina nga, isang hakbang na lang muna ang gagawin ko. Tessa, parang tuluyan nang nawala sa aking pagkakahawak. Dahan-dahan na lang tayong umusad. Mahal, umuwi ka na. Bibili ako ng masarap. Mamayang gabi, ipagdiriwang natin ang paglabas mo sa ospital. Sige? Si. Huminahon ka. Kapag tuluyan ko nang nahawakan ng Sterling, kumpiyansa akong makukuha ko ang Promise Group. At ibabaliktad ang lahat. Sa pangangasiwa ni Nora sa Promise Group, hindi ito magiging madali. Ang negosyo, nasa tubo ang lahat. Kung babaan ko ang presyo kaysa sa lahat, kahit subukan kaming hadlangan ni Nora, magkakaroon pa rin ng interes ang mga kliyente. Gusto mong magsimula ng digmaan sa presyo? Handa na ba ang pera mo? Ang pera mula sa pagbebenta mo ng stocks, sapat naman siguro, di ba? Ituring mo na lang itong joint venture natin. Hello, kami ng pamilya ni Arthur Sterling. Oh. Ito ang kawanihan ng trapiko ng Timog Distrito. May malubhang aksidente sa sasakyan, kritikal ang kalagayan ng driver, at binubuhay pa. Nakita namin ang kanyang ID sa loob ng sasakyan. Arthur Sterling ang kanyang pangalan. Asikasuhin mo ang lahat ng ebidensya. Ako na ang bahala sa iba. Tipunin ang board, ngayon na. Hindi yokungin ko ang bawat share ng Sterling. At hahawakan ko ng mahigpit. Ako ang kukuha ng kontrol sa mga sapi ng Sterling. At ito'y mananatili lamang sa akin. Ginang Thorn, ang kamakailang opinyon ng publiko ay inilagay ang ating Sterling Group sa gitna ng pagtutunggali. Kaya, paano mo ito plano na harapin?
Ang opinyon ng publiko ay parang hanging dadaan lamang. Kailangan lang nating tiisin ito. Hindi ito magdudulot ng tunay na pinsala. Paano naman ang Promise Group? Narinig ko na ang kanilang managing director ay ang babaeng ikaw ay pinag-uusap ang may relasyon, si Mrs. Blake. Ex-wife niya iyon. Diborsiyado na sila. Ang mga problema ng Sterling Group ay walang kinalaman diyan. Ngunit ang presyo ng stock ng kumpanya ay hinila pababa ng iskandalong ito. 3 sunod na limit down na ang nangyari. Tinipon ko ang pulong na ito ngayon upang pag-usapan ng Sterling Group. Kailangan nating ituon ang atensyon sa pag-unlad nito sa hinaharap. Hindi natin dapat pag-ukulan ng pansin ang nakaraan o ang mga bagay na tapos na. Ano ang ibig mong sabihin? Si Arthur ay umalis sa ospital ng kusa laban sa payo ng doktor. Nagkaroon ng aksidente sa sasakyan at ngayon ay nasa bingit na ng kamatayan. Ano? Na-aksidente si Ginoong Sterling? Hindi maaari. Bilang kanyang asawa, mas alam ko ang kanyang kalagayan kaysa kaninuman. Mga kasama, para sa inyong umaasang babalik si Arthur at iaayos ang lahat, kalimutan nyo na iyan. Patay na si Arthur. Wala siyang naiwang testamento. Lahat ng sapi sa ilalim ng kanyang pangalan ay mapapasa akin. Ibig sabihin, para sa Sterling Group, 80% ng mga sapi nito ay nasa kamay ko na, ni Tessa Thorne. Kaya, kung may sino man dito ang hindi nasisiyahan o di sumasang-ayon, maaari kayong umalis ngayon din. Ang Promise Group ay nangako na habang hawak ko ang controlling stake, makikipagtulungan sila sa akin. May pag-aalinlangan ako sa paglilipat ng sapi. Si Ginang Thorne at Ginoong Sterling ay may lubhang magkaibang pilosopiya sa pamamahala. Mas gusto ko ang pamamaraan ni Ginoong Sterling. Ganoon din ako. Ako rin. Eto na. Kaya inamin nyo rin. Hindi nyo talaga sinusuportahan si Arthur. Minamaliit nyo lang ang pinanggalingan ko. Sayang para sa inyo. Patay na si Arthur. Kung kayanin nyo siyang buhayin, kung hindi, kailangan ninyong makinig sa akin. Sino ang nagsasabing patay ako? Inamin mo rin sa wakas ha? Hindi mo nirespeto si Arthur. Minata mo lang ako dahil sa pinanggalingan ko. Maliban kung muling mabuhay si Arthur, wala kayong magagawa kundi ako ang katulungan. Sino ang nagsabing patay na ako? Sino ang nagsabing hindi pa ako patay? Hindi ka na makapaghintay na mamatay ako. Ano? Imposible! Nakasangkot ka sa aksidente sa kotse. Nakikipaglaban ka para sa buhay mo. Kung nakikipaglaban ako para sa buhay ko, ibig sabihin, buhay pa ako. Nakatayo ako mismo dito at nagmamadali ka na makuha ang pera ko. Ang aksidente, pagnanakaw sa aking mana, lahat ng iyon ay gawa mo, tama ba? Hindi ako mahal. Hindi ko ginawa iyon. Pasulungin siya. Ano ang nangyayari? Mahal, huwag kang makinig sa kanila. Sinisiraan nila ako. Si Victor ang target kay Arthur. Sinira niya ang kanyang kotse. Pinuputol niya ang mga preno at sinira ang makina. Sa sandaling umandar ang kotse na iyon, maliban sa malaking aksidente, wala nang makakapigil dito. Nakuha ko lahat sa tape at direkta itong ipapadala sa pulisya. Mahal, hindi ko ginawa ito. Nasaktan ka ba? Tessa, noong ikinasal kita at inilipat ko ang aking mga sapi sa Sterling Group sa iyo, pumirma tayo ng kasunduan. Mayroong isang probisyon. Kung ikaw ay sisira sa dignidad ng ating pag-aasawa o maglalagay sa panganib sa buhay ng iyong asawa, ang paglilipat ay walang bisa. Hindi ko inakalang darating ang araw na kailangan ko talagang gamitin ito. Hindi ko ginawa ito. Si Victor ang may gawa ng lahat. Ginamit mo ako at ngayon isusubo mo na ako? Tessa, labis akong nabigo sa iyo. Kasinungalingan iyan. Hindi kita ginamit. Ikaw mismo ang gumawa niyan. Mahal, kailangan mong maniwala sa akin. Maniwala sa iyo? Tessa, tungkol sa balak mong patayin ako, may ebidensya kami. Imposible. Hindi ko kailanman ginawa ang ganoon. Paano magkakaroon ng ebidensya? Imposible. Hindi ko yan ginawa. Paano may ebidensya? Imposible. Hindi ko yan ginawa. Paano may ebidensya? Sa Vance Group, nakita ko ang surveillance footage ni Tessa at Victor na nagkakasabwat. Hindi lang nila gustong saktan si Arthur. Pinatay din nila ang ama ko. Ikaw, imposible. Pagkamatay ng ama mo, ipinarenovate ni Victor ng buo ang bahay. Imposibleng may mga kamera. Imposible.
Paano mo malalaman na nag-install siya ng isa pang set ng mga camera para protektahan ang sarili sa'yo? Nora, nagsisinungaling ka. Ginugulo mo lang kami. Huwag kang mag-alala. Ang preno ng kotse ng tatay ni Nora, naasikaso ko na yon. Kapag umupo na siya sa manibela, patay na siya. Mabusisi ang matandang yon. Hindi siya madaling maloko. Kung tatanungin mo ako, dapat mong palabasin si Nora sa bahay. Mahal na mahal niya ang anak niya. Tiyak na lalabas yun at mapapatay. Alam ko na. Palagi kang may pinakatusong ideya. May ebidensya kami na si Victor ang pumeklat sa kotse ni Ginang Vance. Nakuha namin ang lahat. Para sa kasakiman at pagpatay, hindi ko hahayaang makatakas ka. Paano yun posible? Napakaganda ng pagkakalibing ko. Victor, nag-install ka pala ng mga camera sa likod ko para protektahan ang sarili mo sa akin? Pag-iingat lang sa sarili. Natatakot akong sa bandang huli ipasa mo lahat ng sisi sa akin. Gago, Mahal, huwag ka ring maniwala kay Nora. Ang mga order ng Sterling Group, siya ang humarang. Ginagawa niya to para maghiganti. Inaamin mo ba, Nora? Inamin ko. Desisyon yun ng boss ko. Siyempre, kailangan kong sundin. Mahal, para iligtas ang Sterling Group, nagpunta pa ako para bisitahin ang CEO ng Promise Group. Kahit hindi nagtagumpay, ginawa ko ang lahat. Mahal, kailangan mong maniwala sa akin. Nang pumunta ka para makita ang CEO ng Promise Group at hinila mo ang kwelyo mo noong panahong yon, ano ba talaga ang intensyon mo? Hindi mo ba alam? Paano mo nalaman yun? Ano ba talaga ang pakay mo? Alam naman kung yun. Paano mo nalaman yan? Noong pumunta ka para makipagkita sa CEO ng Promise Group noon at hinila mo ang kwelyo ng blusa mo ng ganoon, ano ba talaga ang pakay mo? Alam mo naman kung ano yon. Paano mo nalaman yan? Sabi ko na nga ba, gagawin niya ang lahat para umangat, magnanakaw ng order sa kahit anong paraan. Sa tingin ko, wala na siyang hiya. Kung lumabas sa publiko, Ang ganitong issue? kahit makuha niya ang order, magiging katatawanan siya ng industriya. Tessa, gusto mo talagang umangat sa lipunan, pero hindi mo alam na ang paggamit ng ganda mo para umasenso ay nagpapamukha lang sa'yo na mababa. Ikaw, mahal, ginawa ko yun para sa kumpanya. Hindi ko alam kung ano ang sinabi nila tungkol sa akin sa harap mo o kung paano nila ako pinagchismisan. Pero malinaw ang intensyon ko. Para yun sa kumpanya. Hindi para sa sarili ko, mahal. Hindi para sa sarili mo? Pinagchichismisan ka nila? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang CEO ng Promise Group. Ay, ako? Imposible. Nang nasa hotel ka kasama si Victor, nagpirma ng order na $1 bilyon. Alam ko na ang buong plano mo Kaya ang pagkakasakit mo noon, ay puro pagpapanggap lang para sumabay sa plano mo. Kaya, ikaw rin. Ang pag-alis ng walang dala sa diborsyo ay desisyon ko. Victor, may lakas ako ng loob na mawalan ng lahat at may kakayahan akong bawiin ang lahat. Napakasama mo. Masama ako? Kung hindi ako nagpanggap na mahina, paano ko mahahanap ang ebidensya na ikaw at si Tessa ang pumatay sa ama ko? Kaya, plano mo pala ang lahat. Lahat ng ebidensya ay naipasa na sa pulisya. Kayong dalawa, Hindi pwede. pwede na kayong mabulok sa bilangguan. Bilang kahabag-habag na magsing irog. Hindi ko ito magagawa nang wala ka. Hindi ko talaga kaya. Arthur, okay ka lang ba? Bakit ka nawawala? Bilisan mo. Sabihin mo sa kanya, nahanapin ako. Bukas na lang ako pupunta. Ngayon na. Hello, Arthur? Pumunta ka sa bahay ng Vance. Ngayon na. Bilisan mo. Arthur, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Pwede ka bang manatili dito? At samahan ako? Nora, nawawala na ako. Wag. Kung pwede lang balikan ang nakaraan, sana ang tunay at taos pusong minahal nang dating ako ay ikaw. Arthur. Ako rin. Pakiusap. Wag mo akong iwan, Arthur. Nakikiusap ako sa'yo. Siguro, ang tanging makakapagligtas sa akin ngayon ay siya. Siya lang. Arthur. Siya na. Arthur. Arthur.
Siya. Kailan siya gigising? Ang mga resulta ng pasyente. Ay normal lahat. Majay gising din siya sa dakong huli. Nora. Nanay. Nanay. Anong ginagawa mo dito? Isama mo si Hana. Puntahan mo ang tatay mo. Sigurado akong nami-miss niya tayo. Gising na si Ginoong Sterling. Sa wakas, nakabalik na ako. Sa wakas, nakabalik na ako. Hihilingin mong mabigat ang parusa sa akin, di ba? 10 taon ng kasinungalingan at pagtataksil, ng walang awat na pagpatay at pagnanakaw. Ano pa bang maaari mong magawa na karapat-dapat sa aming kapatawaran? Hindi ko naman pinatay ang nanay mo. Ano ang sinabi mo? Ayaw ng matandang yun sa ating dalawa. Sinagasaan ko nga siya ng kotse. Pero pagkatapos, dinala ko siya sa ospital. Hindi siya namatay. Ikaw ang gumawa noon? Siyempre ako. Gusto ko lang nadurugin ang lahat ng umaapi sa akin sa ilalim ng aking mga paa. Sabihin mo sa akin, nasaan siya? Malaki ang mundo. Hanapin mo siya ng mag-isa mo. Hindi ko lang sasabihin sa iyo. Ha 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 ha. Tessa, bumalik ka rito. Malaki ang mundo sa labas. Ikaw na ang maghanap. At hindi ko sasabihin sa iyo. Ha 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 ha. Tessa, bumalik ka rito ngayon din. Nora, nagawa ko. Diborsyado na ako sa wakas. Magkasama na tayo sa wakas. Tatay, lahat ng nanakit sa iyo ay nagbayad na. Naway ang iyong kaluluwa ay magkaroon ng kapayapaan. Ginoong Vance, maraming pinagdaanan si Nora para lang maghayganti para sa'yo. Pakitangnan mo siya mula sa itaas, at ingatan mo siya. Huwag kang mag-alala, Lolo. Pangako, aalagaan ko ng mabuti si nanay at lola. Nora, Ginoong Sterling. Gising ka na. ako ito. Si Arthur ako. Yung galing sa salamin. Arthur. Nanay, Pasensya na, Arthur. Pagkatapos kong mabangga ng kotse, nawala ang alaala ko. Bumalik lang sa akin ang alaala. Salamat, Binibini. Dalhin na natin kayo sa ospital. nanay, kumusta ka nitong mga nakaraang taon? Habang nasa ospital ako, nakilala ko ang ama ni Nora, tapos nagpakasal kami. Mula noon, kasama ko na ang pamilya Vance. Mabait na mabait sa akin sina Nora at ang ama niya. Kaya pala ang lalaking gusto ni Nora, ay ang aking Arthur. Ikaw pala ang lalaking tumulong sa nanay ko labanan ng iresponsableng ama ko? Oo, kahit hindi pa tayo nagkikita. Maraming beses na kitang nakita, Hana. At gusto na gusto kita. Gusto rin kita. Nanay, tatay, pangako ko sa inyo,
Sa buong buhay ko, aalagaan at ipagtatanggol ko sina Nora at Hana. Pangako ko yan.